Tony. Ayoko siya makasama dito. Ayoko! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan ang mapait na nakaraan ay nagiging hadlang sa magandang kasalukuyan. Mga kaibigan, ganito ang naging karanasan ni Belle sa ating tulang sa kanyang panahon. Congratulations, Rhea! Sa wakas, graduate ka na ng college. Oo nga, ate. May maganda na rin akong trabaho mapapasukan. At yan ay dahil sa tulong ng bayaw mo, anak. Siya ang tumulong upang makatapos ka ng kolehiyo. At ngayon inirekomenda ka pa niya sa opisina ng kaibigan niya. Bakit nga pala hindi mo sinama si Kuya Tony, ate? Siya ang nag-aasikaso sa restaurant ang pupuntahan natin. Doon tayo kakain ngayon. Celebration natin. Wow! Napakabait talaga ni Kuya. Napakaswerte mo sa asawa, anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga, lagi anak. Totoo po yan, Inay. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaya nga, lagi mo siyang aasikasuhin at uunawain. Mabuti at nakasama ka dito kay Tony, Roel. Oo, Mang Rupo. Sabi ko kasi dito sa kaibigan ko, gusto ko po kayo. Malapit na akong lumaya. Talaga po? Oo. May ilang papel na lamang na inaayos. Salamat naman. Dapat pala, Tony, ipaalam mo kay Bill yung tungkol kay Mang Rupo. Ako, kahit hindi na, Roel. Total, doon naman ako titira sa probinsya. Tay, ano naman ang gagawin niyo doon? Hindi. Aasikasuhin ko na lamang yung ating lupa. Pero matagal ho tayong Asawa dahil sa akin. Mabait ho si Belle. Naniniwala ako na matatanggap niya kayo. Basta, ako pong bahala. Tony, mukhang malalim ang iniisip mo. Problema ba? Malalim ng gabi. Ayaw mo pa rin matulog. Sinundan mo pa pala ako dito sa terrace, Belle. Oo. Pwede pa malaman kung anong gumugulo sa isip mo. Sana mapatawad mo ako. Oh, bakit ka nagsalita ng ganyan? May inilihim ako sa'yo tungkol sa aking buhay. Tony? Hindi totoong uli lang lubos na ako. Buhay pa sa itay. Nasaan siya? Bakit ngayon mo lang ito sinabi? Natakot kasi ako na baka iwan mo ko kapag nalaman mo. Bakit ko naman gagawin yun? Tatayin mo siya. Pinagkakautangan mo ng buhay. Nasaan ba siya? Makinig ka. Ipagtatapat ko sa'yo lahat. At dahil nagpakabuti sa loob, kaya nabigyan ng parol. At ibig ni Tony, diyan pumisan ng kanyang ama paglaya. Opo, Inay. Anong sabi mo, ate? O syempre, pumayag ako. Nakakahiya naman kung bibiguin ko ang asawa ko. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin. At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Problema si ate pag nandun na sa kanila ang kanyang biyanan? Ang ganda pala ng bahay mo, anak. Hali kayo, tay. Pasok kayo. Maupo ho kayo. Ay, salamat. Alam naman tayo. Hi, baby. Let's have breakfast.
and coffee. Honey, how do you like my uniform, Habibti? This was given by the daughter-in-law yesterday. Habibi, I miss you. I love you. Be careful tayo. Napakabait niya. Napakalaking tulong sa pamilya natin. At isa pa, siya ang naghahanap buhay sa amin. Tama yung ginawa mo, anak. Dapat tumbasan mo ang kabutihan at pagmamahal sa iyo ng iyong Ang ganda pala ng bahay mo, anak. Halika kayo, tay. Pasok kayo. Maupo ho kayo. Ay, salamat. Alam niyo ba, tay, hindi po winaldas ng inyong kapatid ang kabuhayang iniwan ninyo. Ibinigay niya sa akin yun nung makatapos. Teka, nasaan nga pala ang manugang ko? Nasa kusina po. Malamang busy pa sa paghahanda ng mga pagkain. At ikaw tatawagin ko. Bel, mahal, narito na kami. Halika muna dito sa sala. Dumating na pala kayo, Tony. Oo. Kasama ko na si Itay. Itay si Bel, ang manugang ninyo. Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat niyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiiyak? Hindi. Kayo? Bel? Kilala mo ako? Hindi ako maaaring magkamali. Ang balat niyo sa mukha. Kayo nga. Kayo yun. Bel, bakit ka umiiyak? Ang tatay mo, Tony. Siya! Siya ang pumatay sa tatay ko! Ano? Ikaw ang anak ni Pekto? Ako nga! Bel, At kahit bata pa ako noon, hindi ko makakalimutan yung mukha ninyo! Habang nililitis kayo! Tony! Ayoko siya makasama rito! Ayoko! Yun ang nangyari, Inay. Kaya umalis ako ng iniisip ko kung bakit siya pa ang naging tatay ni Tony. Huwag, anak. Huwag mo sabihin yan. Inay! Bakit? Hindi ba kayo galit sa taong yun? Pinatay niya si Itay, kaya tayo naghihirap. Hindi ko alam kung dapat si Pekto. Dahil ang iyong ama ay kalaguyo ng asawa ni Rufo. Kung ganon, totoo palang sinabi ng tatay ni Tony. Hindi ko na sinabi sa inyo yun. Dahil ayoko lalo pa kayong masaktan. Subalit panahon na para malaman mo ang katotohanan. Nay. May kasalanan si Rufo. Una at higit na may kasalanan ay ang iyong ama. Niloko niya si Rufo. Pinagtaksila niya ako. para maging daan sa pagpapatawaran at paglimot sa nakaraan. Gurit-garit ang asawa mo. Hindi niya matanggap ang aking paliwanag. Na naggabing mahuli ko ang kanyang amatang yung ina. Nag-away kami ng gusto ni Pekto. At hindi ko sinasadya ang pagkakasaksak sa kanya. Pero pinagdusahan ko na yun sa kulungan. Kakausapin ko uli si Bel. Baka kapag hindi na sa galit, maunawaan din niya tayo.
Patawarin mo ako, anak. Pero kailangan kong lumayo. Kahit ayokong masira ang pamilya mo dahil sa akin. Nagbalik ka pala Nakapang-alis ka. Saan ka pupunta? sa ospital. Pupuntahan ko si Tay doon. Ang tatay mo at sa paghihirap niyo. Pero unang nagkasalang tatay mo sa kanya. At ang masaksak siya ni Inay, nagpakamatay naman si Inay sa tindi ng kahihiyan. Diyos ko. Sana maisip mo na marahil kaya niloob ng Diyos na magmahalan tayo para kalimutan mo ng galit sa puso mo. Sige, aalis na ako. Pupuntahan ko si Inay. Kahit maggalit ka pa. Sonny, anak, Narito ko, Tay. Salamat sa Diyos at ligtas na kayo. pasensya ka na. Napakalaking ang bahala ko sa iyo. Hindi ho. Huwag niyo sabihin yan. Utang ko po sa inyong buhay ko. Kaya handa akong paglingkuran kayo. Pero masisirang pamilya mo dahil sa akin. Hindi po. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Hindi po, Tatay Rufo. Bel, narito ka. Oo, Tony. I'm sorry. Maliwanag na sa akin ang lahat. Ngayon, handa na akong kalimutan ang galit sa puso ko.